more women in the Philippines are getting into biking. At hindi lang to sa leisure cycling ha, pero pati na rin bike commuting. Madaming notions na sinasabing panglalaki lang daw ang bike, which is not true. In this episode, pag-usapan natin kung bakit hindi ito totoo with one of the leading women bike advocates in the country. Let's talk about kababaikihan and how is it bike commuting in our cities as a woman. This is Lester Baviera and you're listening to Tambike Session, an Anima podcast. Kasama ko today ang isa sa mga idol ko sa cycling advocacy. She's the founder of Pinay Bike Commuter, a group that encourages more Filipinas to ride the bicycle. Hi Jerry Amarnani, welcome to Tambike Session. Hi Les, maraming salamat for inviting me here and it's nice to see you again kahit virtually. Thank you for giving me this platform to talk about one of my top advocacies talaga, which is kababaikihan. Yun, no? Si Miss Jerry, nakilala ko siya sa cycling advocacy at sobrang passionate niya when it comes to encouraging Pilipinas na magbisikleta. So, kamusta ka naman, Jerry? And how is it cycling? Nasa Cebu ka ngayon, di ba? Yes. I'm okay. I'm fine. I'm here because of some family matters. Pero syempre, hindi pa rin nawawala yung passion ko to really cycle. And I discovered, Les, can you imagine? I'm from Cebu. I have been coming here since, as far as I can remember, since I was a toddler. And it was the first time that I visited the Magellan's Cross. And at first, I was overwhelmed. I said, how do I go to Magellan's Cross? Because I don't want to take Grab. I don't want to ask my father to drive me because he is a little bit sick right now. He's quite sick. So sabi ko, how do I go? We have a bike. So pinaayos yung bike. Yung father ko, tinulungan niya rin ako. Naghanap kami ng home service. Nakahanap naman kami. Tapos when I checked the map, nagulat ako, Les. The distance from my house to the Magellan's Cross is roughly 5 kilometers. Mas malayo pa siya sa binabike ko papuntang opisina. So, lalong lumakas yung loob ko. Sabi ko, no, I need to go there via bike. And nalaman ko na dire-diretso lang pala. So, I was surprised. For the first time, I took a picture. Hindi ako nag-hesitate. Talagang nagtawag ako ng stranger. Sabi ko, pa-picture po with the bike. And when I posted it, surprisingly, sa family group namin, a lot of my family were surprised. Parang, narating mo yung Magellan's Cross na nagbabike. Parang, parang ang tanong, anong ginagawa mo sa buhay mo? Bakit mo ginagawa yan? Parang ganyan. So parang ako, simula nun, Les, na-discover ko na Cebu City is the smallest, Metro Cebu is the smallest among the 3 metros. And nalaman ko na everything is really bike distance. Ang pinakamalayo mo na siguro, within the city, I'm talking within the city hanggang sa airport, I'm talking about 13 kilometers. Mas marami pa yung binabike natin sa Metro Manila, di ba? Mani lang yan, maiksi lang yan. Maning-manito, kumbaga, I mean, I don't want to sound proud, pero konti to compared sa nagbabike tayo from Manila to Marikina to Antipolo to everywhere. So sabi ko, no. So I'm going to continue my advocacy here. And syempre, sino pang una kong ibubudol dito kundi yung mga kapatid ko. Yeah. So, ayun. Pero at least, diba, Jerry, na patunayan mo na there's something, or it's possible to bike in Cebu sa family members mo pa lang and at least you're spreading it through your platform. So, siguro next time na pumunta yung mga tao dyan, at least, or ako, pag pumunta ako dyan, I'll bring a bike and maisip ko na it's possible to bike there. Can you tell us, ikaw, when did you decide to start riding a bike as your main mode of transportation? Yeah, talagang nag-decide ako on, I'm on my second pregnancy nung 2014. You know naman sa first pregnancy kasi, ang dami mong hit and miss as a parent. So now, after 4 years, I got pregnant again. So this time, sabi ko, ang motivation ko talaga, Les, is sabi ko, I really want to continue my breastfeeding journey sa anak ko after ng maternity leave ko. Ngayon, some of you may know that breast milk is very sensitive. Once you express it, you need to put it right away in a freezer. You need to transport it in a certain time.
and to be able to reach home and put it back to the freezer or give to your baby. Tapos, yun yung nasa goal ko na sabi ko, I want to be able to be successful in this. However, habang on my pregnancy, nakikita ko, nagpapasundo ko sa husband ko eh. I used to work in one office in RCBC Plaza, if you're familiar. And RCBC Plaza is crazy traffic every morning and every sa hapon because ang daming embassy dyan, ang daming security check. Paikot-ikot ka dyan, Les eh. Tapos parang paglalabas ka, doon ka palalabas. Alam mo yon. And I live very near, less than 3 kilometers away. Sabi ko, tinitingnan ko yung oras. Sabi ko, why does it take my husband, ako tsaka yung husband ko, 1 to 1.5 hours hanggang sa makarating kami ng bahay. Mula aalis siya, susunduin niya ako. For a 3-kilometer trip. Parang 6 kilometers back and forth. Yeah, 3 kilometers lang to, Les. And hindi lang yun. Ang dami kasing one way din sa Makati. Yeah. So talagang, alam mo yung paiikutin ka talaga na umaabot. Wala nga makapaniwala pero grabe yung traffic talaga nun. So sabi ko, paano to? Sobrang traffic. So ang nangyari pa, Les, nung sobrang traffic, sinabi ko na sa husband ko, you know what? I don't want to stay in the office and wait for you. Kasi nga syempre, lalo kong napapa-overtime sa work ko. So, sabi ko sa kanya, let me do public transpo. I was pregnant, sabi ko, let me do public transpo. So, ang public transpo, kung familiar ka dyan sa Makati, nandun siya banda sa may, Ayala sa may hindi, dito sa kabila, pagtawid mo sa may bombero. Yeah, gets. Nandyan ang mga tricycle, yung mga nag-u-turn dyan. So, Les, pag nag-tricycle ka, ang special trip noong time na yon, hindi ko lang alam ngayon 2014 is 40 pesos. Okay? Medyo malaki yan for a 3-kilometer trip. Yes. Hindi lang yun. Naglalakad pa ako hanggang doon. Imagine may lalakarin ko. Hindi naman niya ako sinundo sa RCBC eh. Maglalakad pa ako mula RCBC hanggang Bombero. Buntis ka nun Tapos, pagsakay mo, special trip, less imagine ang traffic. Nakaupo ka, buntis. Imagine mo yung upo mo sa tricycle. Okay? Yeah, Imagine mo, nakastuck ka sa traffic, nakatapat sa pagmumukha mo yung tambucho ng sasakyan. Les, it's a nightmare. So next, I tried jeepney. I cannot kasi yung jeep, berdagulan yan eh. Yung tulakan yan eh. So ang mandirigma. Yung mandirigma. Hindi ko na kayang i-risk yun kasi nagbabago ng attitude ng mga tao pagdating ng mga 6 o'clock. Medyo na yan eh. Wala nang pakiyan, matanda, bata, buntis, wala na yan umuwi. Oo, nagets ko naman yung feeling nila. So nagtry ako ng UV Express. Mahal ang UV kasi imagine mo yung UV na sasakyan ko, hindi yan yung pangmalayuan. Kumbaga parang sasakay lang ako pero idadrop niya lang ako dun sa pinakamalapit na pwede kong babaan. Pero ang nangyari sa akin, Les, on my 3rd trimester, natulak ako. Hindi ako nasubsob, pero natulak ako. Hindi ko sinabi tong story na to sa husband ko kasi hindi ko, alam mo yon, ayoko rin kasi mag-worry siya. Ang daming, ayoko lang mag-alala siya, ganyan. Tapos sabi ko, kung ganito kalala, buntis ako, pagbalik ko, hindi naman magbabago lahat. So on my maternity leave, nag-research, anong pa pwede kong gawin. And that time, my husband is already a bike commuter. So, habang nakastuck ako sa bahay, nag-aalaga ng bata, tuwing uuwi siya from his bike commute, sasabihin niya sa akin, iba talaga yung freedom ng bisikleta, talagang ganyan-ganyan ka lang sa traffic, bahay iniinggit ka niya. Ganyan. Actually, napikon ako doon. Sabi ko sa kanya, wow, ang insensitive mo Pakwento-kwento ka sa akin. Samantalang ako, nakastuck ako dito sa batang to na parang nakalat siya akin 24/7. Tapos ikaw, tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, can I also try bike commuting? And as always, ang common reaction talaga usually ng mga loved ones natin ay, hindi pwede, delikado, hindi mo kaya. Pero siya ginagawa niya, Pero siya ginagawa niya. I understand their concern, ganyan. Pero I really told him, please, sabi ko, you have to let me. I cannot, binigay ko sa kanyang reason yung pag-express ko ng milk. Sabi ko,
ayokong mapanis, ayokong masayang yung breast milk dahil lang aantayin kita ng oras. Tapos pagdating ko, ganyan. So pumayag siya, tapos pumunta kami ng Tryon. Grabe yun, Les. Sunday ng hapon, pumunta kami sa Tryon. Yung Tryon, isa siyang bike shop na very reliable and sikat sa Makati. Na super tagal na. Institusyon na yata siya. Malapit lang kami sa Tryon. So pumunta kami sa Tryon. Etong husband ko explain sa akin ng mga bike ganyan. Kasi yung sa kanya mini velo. Mm-mm. So sabi ko sa kanya, ayoko ng ganyan. Sabi ko, ang gusto ko, etong pink na bike na to na may basket sa harap. Yung Japanese bike. Okay. Gusto mo pink na Japanese bike. Mas gusto ko aesthetic kaysa yung kumbaga yung parang functionality. Okay, matigas ulo ko, Les. So, in short, binilan niya ako noon. Doon ko rin binili yung white helmet ko. Kasi sabi ko, I want yung lalagyan sa likod tsaka basket sa harap para yung breastfeeding paraphernalia ko at saka yung office bag ko, madala ko lahat, matali ko lahat. Practical nga naman, di ba? Practical talaga. So, doon ako nagsimula. First 2 years, yung Japanese bike na yan. Kaya malapit sa akin ang mga Japanese bike. Kasi talagang, ang laki ng natulong sa akin. Yan yung mga first bike rides mo. Kamusta naman yun? Hindi ka ba nahirapan? When, of course, kinukumpara mo siya sa experiences mo ng commuting, di ba? Sa public transpo and yung paghihintay mo sa husband mo. So, kamusta yung first few weeks of bike commuting? Yeah. Mahirap ba? Yung first, honestly talaga, ang pinaka-memorable sa akin is yung first week. Kasi yung first week, eto na yung maglalaban na yung ni-research ko on my maternity leave. Ni-research ko talaga, Les, even yung to the point na sabi nila na wala kang shower sa office. So, dapat 10 minutes bago ka makarating sa destination mo, mas bagalan mo pa yung pagbabike mo para yung pawis mo hindi lalabas. May ganun palang May ganun palang mga strategy, ha? Yes! Les, grabe ni-research ko. I thank God for the maternity leave. Kasi talagang ang dami ko talaga, nagbasa lahat. Ang masakit sa akin nung time na yun, I don't know, parang hindi ko pa nakilala yung Cycling Matters or hindi pa yata nagsimula yung Cycling Matters that time. Lahat ng nabasa ko is more on context ng ibang bansa. Pero sabi ko, may mga practical teachings naman sila doon na pwede kong i-apply. So lahat inisip ko yun, lahat inalala ko. At in-apply ko yun nung araw na yun. Pati yung take the lane. Les, imagine yung take the lane, sabi ko, maninindigan ako, I will take the lane, ganyan. In fairness, majority ng na-research ko at na-i-apply ko siya at naging successful naman siya. Tapos eventually, nabasa ko na rin about sa mga upgrade, budol, ganyan. Sinabi sa akin na parang, mag-bike ka muna, subukan mo muna. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho ng needs pagdating sa pagbibisikleta. So, alamin mo kung ano talaga yung mga kailangan mo. Pero yung mga basic, kinuha ko na, nabili ko na siya. So, ayun, yung first week talaga, naging successful naman. Tapos yung fear nating lahat, yung pag nagsisimula tayo magbisikleta na baka mabangga ka sa likod. Alam mo yun, parang medyo hindi siya ganun pala. Kumbaga, mas marami kang aksidenteng masasagupa sa daan. Not necessarily yung sagasaan ka talaga sa likod. Yun kasi yung one of the fears. So medyo na-debunk yung mga fears, yung mga inhibitions ko sa road. Tapos malaking tulong sa akin na maintindihan pa lalo yung kalsada. Kasi I'm a driver. Nagda-drive ako . So mas lalo akong nagkaroon ng empathy sa iba pang road users, hindi lang yung mga motorista, hindi lang yung mga car users sa daan. So basically, yung first week mo, na-realize mo na, okay, posible pala to and maybe I can do it for a longer period of time. Yes, there's no turning back, especially Les, when the afternoon that I came home, the 1.5 hours went down to 10 minutes. Ang laki Les, dun pa lang, tapos na ako I'm solved na. Kasi pag nagta-traffic na sa Buendia, kung naalala mo yung sa may N. Garcia, yung sa may Mapua dati, Buendia yan
less sobrang traffic dyan. Isa rin sa mga nabasa ko sa research ko, if it's too traffic, you can be a pedestrian. Meaning, you can walk kasama ng bike mo, maglalakad ka, pwede kang doon sa side street. So as a bike, meron kang freedom to go in and out, go in the sidewalk, and then tawid ka, ganyan. So ang dami kong naiwasan na traffic, ang dami kong naiwasang, yung mga gridlocks dyan sa Makati, that I was able to go home in 10 minutes less. Grabe, 10 minutes ha? Imagine, that's very important for a mom with an infant. And alam mo yon, it's overwhelming for a person to handle kids. So, kung nandun yung husband ko, inaantay niya na lang ako makauwi, in 10 minutes, nasa bahay na ako. So, ibang klase less. And what is 10 minutes, di ba? Exactly. Tapos, less that time, yung yung nararamdaman mo yung cardio kahit papano. Meron kang cardio, may movement ka, may activity ka. Hindi mo na maisingit yun as a new mother. Tapos yung pera pa na nasisave mo, Les. Hindi lang sa Les, hindi lang to sa pamasahe. But what I'm saying is, I really saw talaga the improvement on my health overall. Yung aking mental health, emotional health, medyo nalabanan ko yung merong mga tinatawag na postpartum. Nalalabanan ko yun because with the bike, I have my independence on myself, yung me time ko. So, hindi ako masyadong nag-iisip, di ba? Kasi yung bike, nagbibigay sa'yo yan ng very active, medyo pati yung brain mo na-exercise dyan Umaga pa lang, tapos masaya yung tulog mo, maganda yung tulog mo, yung time na nasisave mo, nai-invest mo, back mo rin siya sa pamilya mo. And I guess sobrang nag-enjoy ka na nga sa pagbabike and tuloy-tuloy na siya. 2014 to, di ba? Tama? Or 2015? 2014. October 27, 2014, Monday. Yun ang birthday mo sa cycling. Okay, so noong 2014, ayan, tuloy-tuloy na siya. And then eventually, I think, tama, di ba? Nang bubudol ka rin ng mga friends mo na, sige, mag-bike na kayo. Ganyan, parang you wanna share the experience to other people. Tama ba? Nagsimula ka, nang bubudol ka ba ng mga kaibigan mo? Nagsasabi ako, yes. Pero, sumasali ako sa mga cycling groups that time sa Facebook. Pero napansin ko lang, Les, that time, wala pang masyadong ingay when it comes to women cycling. Wala akong masyadong hindi ko sila nakikita masyadong nagko-comment, nagpo-post. Ako talaga, gustong-gusto kong mag-post dahil gusto kong makakuha rin ng mga advice from mga bike commuters na matagal na. Pero yun nga, yung nakwento ko sa'yo, unfortunately, some of them were not that helpful when it comes to my questions. There's very few na naging very helpful for me, and honestly, hanggang ngayon, naging kaibigan ko sila. Nung na-meet ko na sila in person, ganyan, sila Aldrin, sila Doc Larry, na-meet ko na sila. So, alam mo yon, sila na yung mga naging kaibigan ko eventually, kasi nakita-kita kami sa bike ride. Pero, yun nga, at that time, wala ka pang masyadong makita pagdating sa babaeng nagbabike commute. Parang ganyan. Parang ang hirap din kasi when you're asking advice online, sometimes ito-troll ka ng mga tao Pagtatawanan ka, 'di ba? Na akala nila nagjo-joke ka sa tanong mo, but deep inside parang it's really something na concerning that you want real answers, 'di ba? Yun nga. And then you started this group, this page called Pinay Bike Commuter. Bakit mo siya sinimulan? Paano mo siya sinimulan? Can you tell us more about this? Ever since naman, meron ng parang nung sumali na ako sa Manila Moves kala Aldrin, kumbaga parang sa grupo namin, ako talaga yung, of course, yung parang nakatoka pagdating sa babaeng nagbibisikleta. Kasama ko dyan sila, I don't know if you know si Chi Senit, si Nieres, tapos na-meet ko rin, through Aldrin, na-meet ko rin sila Miss Karen, ganyan. So, nung na-meet ko sila Miss Karen, lalo ako na-inspire. Sabi ko, grabe, tatagal na nitong mga nagbabike commute. So sabi ko, I mean, wala akong, kumbaga, hindi dapat ako mapanghinaan ng loob. Nung pandemic, di ba, nagsara, kumbaga medyo sa balita, tumaas na maraming tao ang nagsubok magbisikleta. So sabi ko, okay, good, sabi ko. So sabi ko,
sige, maraming magsusubok magbisikleta. Okay, fine. So sabi ko, yay, you know. Then, tapos nung napanood ko na yung news na may mga babaeng na disgrasya na nagbibisikleta, mostly health workers and frontliners. Doon na ako na nagulat na sabi ko, oh no. Unlike me, when I started, I had mentally prepared my bike commute. I did the research. Yeah, I had the time totoo. Buntis ka pa nung ginagawa to mo yun, ask. right? Yes. I had the time to reflect, to think about, ganyan. Itong mga to napilitan. So Kasi sabi biglang ko, oh no. stinop yung public transport, wala na silang choice. Yes. And majority of these women, they know how to bike, pero less, di ba, alam nating dalawa, na iba yung discipline pag nag-bike ka sa kalye, sa Metro Manila. Oo, kesa So kapag sa sabi ko, subdivision, kesa sa mga yes, parks. ibang-iba siya. Ibang-iba talaga siya. So sabi ko, oh no, sabi ko, we need to help these women to bike. So kinausap ko sila kinausap ko sila Miss Karen. At first, they were telling me na parang, Miss Jerry, meron ng actioning group, yung tropang women's bikers. Sabi niya, huwag ka na mag-start ng group kasi meron. Sabi ko, ay, meron na ba? So I joined the group. However, when I joined the group, I noticed that they're more on leisure cycling. Yung pupunta sila sa mga malalayang lugar, ganyan. So sabi ko, I'm looking for something for bike commuters talaga. Yeah. Kasi, yung mga pang 10 kasi kilometer bike rides, ganun, yung mga 5 km. Yes, kasi usually pag mga leisure cyclists, less you see road bikes, you see mountain bikes. Mga naka-lycra. Yes. But with regards to bike commuting, it's really all kinds of bike, all types of women, and all types of clothes. Alam mo yon, from all walks of life. So sabi ko, I want to have a group like that. So we started it June 12, 2020. Nagulat ako, pareho pala kami ng anniversary ni Ro sa MNL, Mobile in MNL. June 12, nag-start kami. Ayun, hindi ko naman ine-expect talaga na magiging solid group kami, solid community. Basta ako, ang purpose ko lang, kami nila Chi, nila Miss Karen, nila Kla, ni Sab, tsaka si Tin, yung friend ko. Ang purpose lang talaga namin is tulungan sila in all the questions that they have. And I know some of the questions might seem parang intimidating for them o ayaw nilang itanong kasi alam ko hindi nila kayang maitanong yun sa ibang bike groups na kasama yung mga lalaki. Kasi nga, baka katulad ko, pagtawanan din ako or sinabihan ako na parang maarte ka lang ituloy mo lang yan. Parang ako, nun? Grabe ang point ko, sabi ko, maarte ka lang, ipadyak mo lang. While na ako doon, na-challenge ako doon, pero hindi yun yung sagot kasi less na hinahanap ko. Tapos may mga may mga questions kami na baka sa isipin lang ng lalaki na ba yan, simple lang yan. Pero for us, it's a big thing. And we need, you know how women respond. When they respond, they really respond talaga from, alam mo yon, hindi yung parang isang tanong sang sagot. Talagang nagbibigay ng advice. So, yun ang gusto ko. Yun yung gusto kong makultivate dun sa community. And in fairness, dahil nasimulan namin nila Miss Karen na ganun, marami na rin sumali. So, marami na rin yung medyo sumasagot ng hindi pa balang. I don't allow answers na mga walang kakwenta-kwenta. Alam mo yon, talagang I really take it seriously yung pagiging admin ko. Kasi make or break yan Minsan, isang tanong lang yan ng isang baguhang siklista at ganyanin mo yung tanong, baka hindi na yan magbisikleta ever since. Yeah. Alam mo yon. So ako, maingat ako doon. Yeah. Etong Pinay Bike Commuter, sa Facebook siya, Jerry? Yes, sa Facebook. Eventually, mabilis lang ba yung growth niya? Kamusta naman yung growth niya nung nagsimula ka nung June 12? Nung June 12, 2020, so nag-start kami. Naalala ko pa, natatawa ako sa sarili ko kasi nung nag-reach kami ng 500, nag-celebrate pa ako sa community niyan, ganyan. Happy 500 members, ganyan. Alam mo, Les, ngayon, kaka-check ko lang. I think 20 members na lang kulang. Magsi 6,000 na kami. Wow! Grabe ang laki in a span of 2 years. Yes. And I'm happy that it's not
yes, majority is concentrated in Metro Manila, but we do have members, sisters from Zamboanga, from Cotabato, from Visayas, from Iloilo, who are also posting and also, parang showing na parang, hey, this is what we're doing as a bike commuter in here. So ngayon ako, dahil nandito ako sa Cebu, so I always, post something na parang, ito rin pala yung dinadaanan ng isang bike commuter sa Cebu. So, alam mo yon, parang nagkakaroon ng common denominator kami. Meron pa nga kaming bike commuter sa Abra, sa Batanes. Ah, wow, ang layo. As in, sobrang happy ko lang na kahit sa ganung pagkakataon, kumbaga parang nagsasama-sama kami kahit virtually lang at nagkakaintindihan kami sa mga struggles namin sa isa't isa. Your community has grown a lot all over the Philippines. Madami kayong members. And I'm sure sobrang dami ring mga nagtatanong, nagsishare ng mga struggles nila as a kababaikihan dito sa Pilipinas. Madaming nagtatanong, is it hard to ride a bike as a female? What are the common struggles that the members of your community have faced or are still facing as bike commuters in our cities? It's not hard to bike per se. Pero maraming considerations ang isang babae bago siya magbisikleta. Marami kaming iniisip. So yung unang considerations namin bago kami magbisikleta, most women, we find it hard to bike kasi we do have periods or some women are going through menopausal stages in life. So, hindi namin naiintindihan yan talaga. Wala kaming ganyan bilang mga lalaki. Yes. May ibang babae, they can bike. Ako, I can bike first day, second day, all throughout. But there are women who cannot. So, alam mo yon, and minsan, iba-iba rin ang effect ng period tsaka menopause sa babae. So, isa yun sa mga consideration na parang pag nagbabike ba ako, baka himatayin ako sa dysmenorrhea. May mga ganyan kasing Les, na talagang hindi ganun kadali para sa isang babae na magbike ka lang, ganyan. Hindi siya ganun kadali. Pangalawa, because we lack a fantastic cycling infrastructure, nalaman ko rin sa mga researches ko na sa Denmark pala, even until the 9th month, they still encourage women to cycle. Okay? Using the, parang siya, yung paganon yung, hindi siya yung frame niya, yung paganon, pababa. Parang Japanese bike. Parang step through. Parang step through. Tapos, tinanong ko yung OB ko before. Sabi ko, may misconception ba dyan? Bakit sa Denmark nagbabike sila? Bakit dito hindi mo pinapabike? Sabi niya, actually, Jerry, kung matagal ka nang nagbabike, okay lang naman magbike. Sabi niya, ang problema kasi nasa Pilipinas ka. Ang daming dangers na pwedeng masemplang ka. At pag nasemplang ka, syempre masama yun sa katawan mo. Pero it's not really bad for women to continue with that exercise routine, Kasi napaka less stressful ng cycling compared to walking. Hindi siya masakit sa joints, hindi siya masakit sa paa. It's very, kung tuloy-tuloy lang at maayos lang ang bike infra natin. Pwede na kahit magbuntis ka dyan, magbibisikleta ka pa rin. However, sa Pilipinas, nahihinto rin yun. So, yun yung mga struggles. Tapos, meron pa, isa pa sa mga struggles namin na female cyclist ay yung maraming misconceptions about cycling. Meron dyan yung pag nagbabike ka daw, mababaog ka. Oh no, may ganon? May ganon, Les. Actually, narinig ko na siya before, pero di ko masyadong inintindi until na may mga nagsasabi sa community na parang, mga sis, tulungan niyo ako. Ayaw akong ipag-bike ng asawa ko or ng family ng husband ko. Bagong kasal kami kasi daw baka hindi daw kami magkaanak because of cycling. So, these are real considerations, issues that women face. It's not easy to say na parang mag-bike ka lang kasi ang dami talaga. Meron pa yung pinaka-common sa lahat. Pag nag-bike ka, mawawala yung virginity mo. Oh my God. So, alam mo yun, napaka-ingrained dun sa atin. Tapos, pag nag-bike ka daw ng may period ka, hindi daw maganda yun.
Alam mo yon. Mm. So parang, yun nga, isa pa yung hindi ka pwedeng mag-bike pag pag nabuntis ka kasi makukunan ka. May mga ganyan. So, Which less, is not pag true naman, di ba? yes, yes. Kasi pag tinanong mo, saan nanggagaling to? Puro misconceptions ito na pinapasa-pasa. Puro Pangalawa, sabi-sabi. sabi-sabi, yan. Tapos yung isa sa mga common struggles namin, hindi lang sa community, I think as a whole talaga to, is, ang isang babae is, we are all very safety conscious. Sabi nga sa studies, ano daw kami, risk averse, meaning hindi kami masyadong nagtitake ng risk. And siguro dahil din, majority of women, we are caregivers, we are someone's wife, mother, daughter, sister, naalagaan namin yung mga magulang namin or yung mga guardians namin or kung sino man, we are someone's grandmother. And these roles are very, very important. 'Di ba? Totoo. Napaka-importante ng mga rules na 'to, Les. Alam naman nating lahat, unang-una kahit kanino mo tanungin, sasabihin talaga napaka-dangerous ng daan natin. Hindi nga Totoo din. pinagbibigyan ng mga pedestrian eh. So for a woman to decide to bike, lahat 'to nagka-cloud to lahat sa isip niya na parang katulad ko nung nag-bike ako, parang ang iniisip ng ibang tao, kakapanganak mo lang. Hindi ba magbubukas yung tahi mo? Kasi cesarean ako, Les eh. May mga nagsabi sa'yo niyan. Mga kamag-anak ko. Ngayon syempre natanong ko na yan sa OB ko. Sabi ng OB ko, no. You definitely need to move so that hindi pag cesarean kasi, Les, marami kang layers of skin na hinihiwa bago ka makarating sa uterus. Mm. So para hindi siya magdikit-dikit lahat, you really need to move. At this day and age, a woman who just gave birth through cesarean, after 24 hours, pinipilit na kaming maglakad niyan. Cycling is very helpful para gumaling ng mas mabilis yung sugat. Unfortunately, maraming ng consideration na minsan kahit ako na very empowered, magse-step back din ako na parang, hala, tama ba yung ginagawa ko? Kasi mamaya madisgrasya ako, may baby pa ako. Alam mo yon, masyadong kaming safety conscious na hindi ganun kadali para sa isang babae ang basta-basta na lang na magbibisikleta. Magtataka ka, Les, 'di ba? Pinagmamalaki ngayon na ang dami ng bike lane, painted lane. Okay? Pero bakit wala pa rin masyadong babaeng nagbibisikleta? Pero honestly, pag tinanong mong babae, it doesn't appeal to us. For us, just looking at it, it's not safe. We know that it's not safe. Yeah. We know that a painted line will not protect us from an entitled motorist. Yes. Hindi talaga. So ngayon, anong gagawin namin? Maglalakad na lang kami or magko-commute na lang kami or magdadrive na lang kami. Hanap ng other options. Yes. Tapos ito pa, dagdagan mo pa ng instinct. Yung masyadong malakas yung instinct namin, to the point na karamihan sa amin, Lesa, ultimo yung pag-uwi namin, pag nagbabike kami, ultimo yung pag-uwi namin, kinakalkula namin yan sa ulo namin. Saan yung mas safe dumaan? Saan yung hindi madilim? Saan yung hindi kami masyadong mapapahamak? Imaginein mo tong lahat ng considerations na to. Pag umulan, anong gagawin ko? Lahat ng bagay na to, at the back of your mind, nandun na siya. Nandiyan na siya, Les. So, naintindihan ko talaga na talagang, yung pag-advocate mo sa mga babaeng siklista, hindi siya ganun na ura-urada, bigla-biglaan. Yeah. Kailangan mo talagang i-prepare siya all throughout. Kasi, sa totoo lang, pag ready ka kasi, nakapag-research ka katulad ng ginawa ko, pag ready ka na, medyo parang kung ano man yung masagupa mo sa daan, medyo hindi siya ganun ka nakakagulat eh. Compared to yung mga sinabi ko sa iyo kanina, compared to sa mga napilitan magbisikleta, na-shock sila sa ugali ng mga motorista sa daan. So, plus idagdag mo pa lahat ng sinabi ko, Les, alam mo yon, talagang it's too much to bear for a woman to cycle. So, ayun, yun talaga yung mga reason. So, sa amin, yung pag nagbabike ng gabi, pag may instinct kami na ganyan, hindi lang naman iniisip namin yung risk na manakawan kami or masaktan kami.
ang ultimately for us yung hindi kami maharas sexually. Hindi kami maka-experience ng sexual violence. That's the height. Les, that's the height of the fears that we think of. I And know. hindi siya malayong mangyari dahil honestly, may mga kwento na sa loob ng community. Horrible stories from my sisters na na-experience nila sa daan. And Yeah. it's not that simple. So, alam mo yon, as an advocate, nahihirapan din ako na mag-push kasi nga, ang daming nangyayari. But at the same time, you can still see women continuing to cycle. So, hindi naman natin pwedeng antayin ang lahat na ayusin talaga at gawing Denmark ang Metro Pilipinas, Manila. yeah. Hindi naman na, oo. So ako, parang we fight for the advocacy. Please, please, please make a safe bicycle infrastructure. Pero ako at the same time, I will continue to encourage women to bike. Yun nga lang, talagang triple ingat. Ano mo yun? Totoo. Parang I remember many of our followers of First Bike Ride, they're also telling their stories, especially yung harassment, kasi they're all out in the open. And it's not just happening from non-bikers, even mga kapwa siklista, di ba? Parang nahaharas sila. So, on our end, we were thinking, hindi pwede to kasi we want more people to ride the bike, di ba? And dapat turuan din natin yung mga kapwa natin siklista or at least kapwa naming kalalakihan to respect women. I think it's decency Hindi lang siya applicable na biker ka or hindi ka biker. Parang yung decency to respect women, dapat nandun lang din siya. Yes, it's very important. Very, very important, Les. Kasi, alam mo yon, talagang napaka-complex nung issue. Madalas, pag napapasok na ang babae sa ganyang sitwasyon, yung iba sa kanila talagang hindi na magbibisikleta. Pero what we do is, in the community, we really empower women. We tell them, yes, there are benefits to cycling. Ang dami, matitipid mo sa sarili mo, ganyan. But you also need to know yung reality. So, we never stop saying that in the community. This is the reality that we're facing. You need to be ready. Okay? Mahirap din naman kasi na sinasabi mo all of the good things, tapos pagdating nila doon, sasabihin nila, ba't hindi naman ito yung sinabi sa amin They didn't tell us na we'll be faced with this kind of issues and struggles. So, tama din naman yun. It's true. So, Miss Jerry, the things that you said, we've been doing bike counts and these bike counts have shown na konti talaga yung mga kababaihang nagbibisikleta. Are these the factors kung bakit hindi sila nagbabike or meron pang iba? Part ako ng ng Mobility Awards team. So, nung nandito ako sa Cebu, sumali ako ng bike count dito for this year. Oh, nandyan ka nun. Yeah. Tapos, Les, this is a busy street in Cebu. Grabe, Les. Siguro ang nabilang ko lang is 5 babae. 2 pa doon nakasakay sa bike ng kasama niya. Okay? Nakaangkas siya sa likod. So, sabi ko, sige, okay lang. Pero para akong baliw doon sa bike count. Kasi tuwing nakikita ko na may babae, yung mga kasama ko ng mga lalaki hindi nagbibilang, they're very conscious. So they would tell me, Ma'am, babae. So ako talaga sumisigaw, go ate! Talagang gumaganyan ako. As a supportive sister. Super talaga, as in talagang I praise them, I celebrate them. Kasi talagang dito sa Cebu, bihira ako makakita ng babaeng nagbabike Tapos, Les, nung nag-present na yung Mandaue team, if my notes are correct, yung nasulat ko, last year, nabilang nila 3,832 women cyclists last year. Okay, and now? This year, kapit ka. 259 lang. Ala, ang laki ng nababa. So, nung sinabi nila yun, Les, promise, walang biro, Les. Yung iyak ko nandito sa lalamunan ko. Kung hindi lang ako, kasi kausap namin yung LGU, kausap namin yung mga I'm very, very disturbed and very, very sad. Tapos very disappointing naman yung numbers. Super disappointing. Kasi parang ang gusto ko magtanong, anong nangyari? Parang, nasan na silang lahat? 'Di ba? Parang,
It's more than, hindi lang siya 50%, hindi lang siya 60%, hindi lang siya 70%. Ang laki Yeah. ng binagsak niya. From 3K to 200, no? Tapos sabi nila, hindi ma'am kasi 'di ba umulan? Sabi ko, no, yung ulan hindi ganyan kalaki. At least man lang half. Tapos sinasabi nila sa akin, kasi Jerry bumalik na yung public transpo, mas preferred na ng mga babae ang mag-public transpo. Tapos kakatanong ko, nalaman ko na nung Odette, merong 1,300 bollards ang nasira sa Metro Cebu. So, natanggal yon. So, sinabi ko sa kanila, sir, natanggal, di na nabalik. So, sabi ko, that bollard is our security blanket. So, for a woman na hindi ko na nakikita yon, painted line, ba't pa ako magbabike less, diba? So, sabi ko, baka isa to sa mga consideration kung bakit talagang bumagsak yung Tapos sabi ko, siguro nagkulang din sa sa advocacy na parang hindi ba naramdaman ng iba yung benefits ng pagbabike? Kasi ako, tayo, di ba? Nung nakita na natin yung benefits ng pagbabike, parang hindi ka na babalik sa hindi ka na babalik sa dati. Pero in fairness to Cebu, the public transpo here is not as worse as Metro Manila. Yes, you see people on the street waiting for mga jeep, mga bus, pero hindi siya kasing OA ng nakikita natin sa Metro Manila. So I think it's also one factor kung bakit sila bumalik. Pero yun lang, nanghihinayang ako for the whole Philippines. Alam ko bumaba yung numbers. Nanghihinayang lang ako kasi sabi ko, bakit hindi tumawid yung mga nagbibisikleta, bakit hindi nagpatuloy? Yun yung gusto kong malaman. And I know for sure, 100% ako, it's really all about safety because everybody now is talking about cars are now back in the streets, sobrang traffic na naman, So ito yung mga bagay na parang hindi na mag-encourage sa isang babae magbisikleta. We've discussed earlier about the struggles of women bikers, of Filipino women cyclists, like yung menstruation, menopause, harassment. I want to know and I want to learn as a male cyclist, ano ba yung mga bagay na dapat aware kami? How do we treat female cyclists? Meron ba dapat special treatment or meron bang certain things na kailangan sensitive kami about? Can you tell or can you share some insights about this? Kasi iba nagtatanong na parang takot sila makihalubilo with female bikers kasi baka isipin nila hinaharas sila or something like that. Thank you, Les. No, honestly, kanina when I was reviewing this guide questions, talaga, I'm very, very touched. Kasi honestly, this question, is exactly the first step in understanding a woman. Iilan lang ang lalaking nagtatanong ng ganito, Les. Honestly, na, are there things that we should be aware of? Should we be sensitive about these certain things? Wala masyadong nagtatanong ng ganito. And halos lahat ng kalalakihan, puro assume. Nag-a-assume sila na baka masyadong matapang to, baka ma-misinterpret ako, baka ganyan-ganyan. Oftentimes kasi ang tawag doon, nilalagay kaming mga babae sa isang kahon na parang lahat ng babae ganito. Lahat ng babae, baka pagkamalang kaming harasser o baka may toyo to or maarte kami or feeling kami or mahina kami, nilalagay kami doon. But walang nagtatanong, ano ba talaga? Kasi hindi naman lahat naman ng tao, hindi naman talaga pare-pareho. And hindi mo rin pwedeng ilagay ang babae sa certain category na lahat kami ganito. Lahat kami, we all come from different backgrounds, lahat ng babae. And we all have different experiences in life. And if I may add, we all have experiences with regards to trauma in life. And I would say, some of the trauma that we experience, sometimes these are so deep that we don't want to talk about it, we don't want to go there. And sometimes nagma-manifest ito sa behavior namin. The way we see things, the way we are
why we're very passionate about things. And ito yung pinakagusto kong maintindihan ng mga kalalakihan. Please have the courage to ask. Have the courage to learn to unlearn. Ito yung sinasabi ko na kung ano man yung mga iniisip nyo tungkol sa isang babae, mga inhibitions nyo, try to ask, try to read up. Maraming studies na pwedeng magpakita sa inyo kung ano at sino ang isang babae. 'Di ba? Kasi kung totoong seryoso ka na gusto mong intindihin ang mga babae, then have the courage to ask bakit ka ganito, bakit ganito ka mag-react, bakit ka ganyan. Have that courage to set aside your biases. At importante to, have that courage to set aside your ego and pride and really listen to us. Kasi honestly, Les, I had an experience. I posted it bago ko pumunta dito sa Cebu eh. Nagbabike ako sa EDSA tapos biglang may tumabi sa akin na siklista. Tapos nag-try na magkausapin ako na parang saan ka papunta? Parang short talk, ganyan-ganyan. So, una, parang okay lang. Sabi ko, diretso. Imagine mo, Lesa, yung paahon ng Guadalupe. Papunta ng ng Cubao. Paahon yan. So, sinasabayan niya ako at ang dami niyang tinatanong sa akin. So, nung sinagot ko siya ng isang beses, tas di na ako nagsasalita, nauna siya. Nung nauna siya, nakita ko na tinitingnan-tingnan niya ako sa likod kung malapit na ako dumaan. Siyempre, Les, hindi ito pag-feeling. May naramdaman na ako na sabi ko, what is this? Tapos nung nalagpasan ko siya sa may Bonnie, maya-maya, nasa tabi ko na siya uli. Les, imaginein mo ang bike lane sa EDSA, diba? Yeah, sobrang nipis. So siya, tinabihan niya ako. Nandun na siya sa may kabilang side. At sabay na sabay. Tapos tinatanong niya na ako, saan ka papunta? Anong trabaho mo? Oh no, saan ka scary. Ang nagtatrabaho? creepy. Les, imagine. For you, that's the same reaction. Okay? So I posted it in my page and I said, please lang. Sabi ko, okay lang yung greeting. Hi ma'am, good morning ma'am, hello ate. Pero yung short talk and ask me personal question, that's not okay. So now, nagkaroon ng super daming discussion doon. Mostly men who are telling me na parang, feeling maganda ka? Parang, oh no. Seryoso, Les. Naku, Les, basahin mo lang dyan pa siya. Feeling maganda ka na parang nagtatanong lang. Ganyan talaga ang batian ng siklista. Hindi mo ba alam? Alam mo yun? Para tanungin kung saan ka pupunta, saan ka nagtatrabaho. Hindi yun na normal, diba? Parang ako, matagal na akong bike commuter. Please lang, huwag niyo lang ipakita sa akin na, alam mo yun, parang, tapos sabi pa ng iba, paano kung si Ding Dong Dantes yan? Or si President Duterte? For sure, papansinin mo. Parang ako, teka lang, parang, hindi nyo nagigets kung saan kami nanggagaling. In fairness to other men, may mga sumagot talaga doon na please respect what she said. Ito ang konteksto ng sinabi niya. Walang masama sa sinabi niya. Marami ding nagtanggol. Pero madami din, Les, ang nag-ano sa akin, umaway sa akin doon. Na kung ano-ano nang pinagsasabi sa akin. Alam mo yon na masakit talaga, honestly. Pero I need to read this thing so that I know din kung ano yung mga reaction ng ibang tao. But most importantly, I'm very happy, I'm very satisfied with how the other male champions there reacted. Like you, exactly what you said, na parang, that's creepy. Yung iba, unfortunately, hindi nila nakikita na creepy yon. Pero alam mo yon, ito nga, dito na tayo magbo-boil down lahat eh. Maraming lalaki doon ang nagsasabi sa akin na kesyo ganito lang, maging ganito daw ako, maging ganyan ako. Pero they're not hearing me out. They're not listening to what I'm saying. And not only that, a lot of women also commented there. They should just read it and listen. And they should also read and listen to those na mga kumampi sa akin, how they explained it. Kasi ang ganda ng pagkaka-explain eh. Kaso lang ang problema, walang yung intensyon na talagang intindihin kami. Ang gusto niya lang is kung ano yung paniniwala nyo bilang sa isang babae, yun na kayo. For you na parang lahat ng babae ganito. So I hope na parang
sana matutunan na maging respectful. Minsan nga tinatanong ako, Miss Jerry, paanong respect? 'Di ba? Minsan sinasabi mo, paanong respect? Paano ako makikipaghalubilo sa isang babae? Kasi mamaya bastos na pala yung sinasabi ko or hindi niya na pala gusto yung sinasabi ko or yung action ko. Sabi ko, always go back to your core. Meaning, kung sasabihin mo ba to sa nanay mo, okay, sige, iba-iba tayong background ng importanteng babae sa buhay. Yung pinakamamahal mong babae sa buhay mo, whether your mother, your grandmother, your sister, your cousin, your best friend, spouse, whatever, your spouse, go back to your core and ask yourself, if I act like this, or if I talk like this, or if I reply like this in social media, will they be proud? Kung nag-reply din sa kanila ng ganito, magugustuhan mo ba yon? Parang yun na lang yung yun na lang yung ibalik ko na lang sa kanila sa mga kalalakihan yung tanong Bumalik ka sa core mo, bumalik ka dun sa mga babaeng pinakamamahal mo. How will you deal with them? How will you talk to them? So, please guys, learn to ask. Hindi kami madamot mag-explain kung ano yung nararamdaman namin. But please learn to ask, learn to respect, and learn to unlearn. Maraming mga bagay na hindi lahat porket ito yung naintindihan natin, yun na yun. Maraming mga studies, maraming mga evidences na kailangan nating basahin at intindihin tungkol sa isang babae. And then, we will understand how to interact with them. And I think importante din to be sensitive sa mga kababaihan na parang if you feel na hindi na sila comfortable, let go, alam mo yun. Kasi hindi na siya, be sensitive, and ang pinaka-importante, like many other female friends na nagsasabi sa akin, is yung tinatawag na respeto. Dapat marunong kang rumispeto ng hindi lang babae, kundi kapwa-tao, di ba? Kasi at the end of the day, may mga feelings din yan, may mga struggles yan, may pinagdadaanan. Kung ayaw nila makipag-usap, edi ayaw nila makipag-usap. So, let go and respect their decisions and respect kung ano yung sa tingin nilang ayaw nilang gawin. Like Miss Jerry, as the founder of Pinay Bike Commuter, for 2 years and interacting with your sisters there in the group, what are the things that you've learned? And ano yung mga wini-wish mo pa dito sa advocacy na to? Actually, marami akong natutunan kasi reading stories, comments from all walks of life, from different age groups, different backgrounds. Nakikita ko na yung iba-iba sila ng pagsagot, iba-iba sila ng pag-take ng comments, ng ganyan. So, maraming mga issues sa cycling community na issue rin actually, of course, sa Pinay Bike Commuter community, yung mga gigilid ba ako or magte-take ng lane ba ako, susunod ba ako sa traffic all the time, traffic rules all the time or hindi, pasaway nga ba talaga yung mga siklista, yan yung mga tanong na talagang very controversial. Very, kumbaga marami talagang nagko-comment. Tapos, pwede ba akong mag-bike other than lycra or cycling or jersey, mga ganyan. So, honestly, not to sound na parang feeling or something, pero natutunan ko talagang lalo pang maging humble as an admin. Kasi doon ko na-realize na lahat ng alam ko for the many years na nagba-bike commute ako, very limited pa rin. Marami pa rin akong pwedeng matutunan sa isang newbie or sa isang seasoned cyclist na. Okay, natutunan ko rin na maging mapagpasensya. Natutunan ko na maging mabait sa pagsagot, to be kind in your reply. You know why? Because ito nga yung anchor ko parate is, once upon a time in 2014, I was also like that. I had all the car-centric mindset with me. And then when I tried cycling, medyo nagbago na yung pag-iisip ko. And with the help of bike advocates na mas matagal na sa akin at yung mga talagang eksperto talaga, ito yung mga taong nagtiyaga na mag-explain sa akin. Hindi nila ako binash, hindi nila ako binara, pero nagtiyaga sila despite of my very rigid viewpoint on cycling. And eventually, because sa pagtsatsaga nila, lumawak din ng lumawak yung pag-iisip ko tungkol sa advocacy natin. So ako naman, bumabalik ako doon na parang
pag may nakikita ko minsan na very passionate na sumagot, pero parang medyo strong yung pagkakasagot, hindi ako basta-bastang papatol. Kasi parang, I really have to make sure that, I give the correct facts and I reply in a kind manner. Kasi, importante na mahila natin to sila sa side natin. Hindi pa sila ganun ka-advocate. So ako, bilang matagal na advocate, dahan-dahan din ako sa pananalita ko, dahan-dahan din ako sa pag-reply ko kasi hindi mo naman madadaan lahat talaga sa away Yung aawayin mo, ganyan. No, it's not talaga less Kasi sa totoo lang, kaya nga tayo naging advocate kasi may mga nagtiyaga ring mag-explain sa atin. Despite na nung time na yon matigas talaga ulo natin, hindi tayo naniniwala. Pero eventually, as you go along, habang tumatagal, nare-realize mo na, o nga no, tama sila. Oo nga no, ito pala yung perspective na kailangan kong tingnan, hindi lang ito. So yun din yung ina-apply ko sa sa group. Yun yung mga talagang nagpapa-humble sa akin na hanggang ngayon, kumbaga talagang yun yung pinaka-anchor ko. Yun, bilang advocate, yung mga wish ko, actually madami. Pero unang-una wish ko na sana sa isang bicycle infra, mula sa plano hanggang sa execution, kasama doon parate yung boses ng kababaikihan. Pero hindi lang kababaikihan ang pinupush ko dito, pati rin yung vulnerable groups, matatanda, bata, buntis, PWD. Kasi naniniwala talaga ako, Les, pag na-achieve natin yung vulnerable groups, lahat tayo panalo Kasi kung natingnan mo na yung needs nila, lahat ng needs natin ma-accomplish na doon. Tapos, I really wish na sana mag-close na yung gap ng mga bike commuters at leisure riders. Oh, that's true. I agree. Les, I really pray for that. Honestly, na sana magkaroon na tayo ng iisang boses with regards to road safety and bicycle infrastructure. Yung mga bike commuters, I hope that they are able to try leisure cycling as well. And yung mga leisure riders, I hope makatawid din sila sa pagbabike commute para ma-feel din nila yung freedom ng pagbibisikleta. Tapos, sana mawala na rin yung discrimination at saka yung discrimination among us na, regardless of your bike, let's just, accept each other regardless of your bike, regardless of what you wear, your shoes, yung age mo, or yung gender mo. And Les, I'm not pulling your leg, pero honestly, I really wish na sana dumami pa yung mga men allies na katulad mo na hindi na nagsasawang kunin yung opinion ng mga kababaihan. Hindi nagsasawang magbigay ng suporta sa mga kababaihan. Hindi nagsasawang sabihin yung mga hinanaing namin sa kapwa nyo kalalakihan. Kasi importante yun Matagal na kaming nag-advocacy tungkol dito. Pero malaki rin talagang impact kung nanggagaling din sa kapwa lalaki. Tapos syempre ultimately, I really wish na sana dumami pa yung mga babaeng nagbibisikleta. Kasi this is an empowerment tool. It is not a simple tool as a bicycle. It is an empowerment tool and it empowers us, all throughout, all aspects of our life. So, ayun. Napaka-importante nun. I agree na kailangan nating mas madami pa yung mga nagbabike, especially women, para naniniwala kasi ako na there's safety in numbers, and at the same time, kapag mas madaming nagbabike, mas mapagtutuunan ng pansin ng mga authorities yung cycling infrastructure na wini-wish natin for the longest time for our safety. Jerry, maraming salamat for accepting our invitation here sa Tambike Session. Madami akong natutunan and hopefully yung listeners din natin madaming natutunan sa mga kababaikihan at lalong-lalo na galing sa'yo bilang founder ng Pinay Bike Commuter. Paano ba sumali dito sa group mo na Pinay Bike Commuter to encourage more women to ride their bicycles here in the country? Thank you, Les. Sa mga nakikinig, if you have a sister or a female family member or friend na gusto nyong ma-encourage sila na magbisikleta, please ask them to join the Pinay Bike Commuter community sa Facebook. They just need to search that and click join.
we're there to help talaga, encourage more women to cycle. Jerry, maraming salamat again. Sobrang dami kong tutunan about respeto, about being sensitive, about the struggles of the kababaikihan. At sana ma-invite ko ulit namin next time dito sa Tambike Session. And to our listeners here, mga kababaikihan, mga kalalakihang siklista, and to those who would like to ride their bicycles, magkita-kita ulit tayo sa susunod na Tambike Session.